Bakit nga ba mas sulit na i-upgrade na lang ang Del Pilar class OPVs kaysa bumili ng bagong Malvar class frigates? Tingnan natin sa video na ito. 2027 West Philippine Sea. Tirik ang sikat ng araw habang nasa patrol mission ang tatlong Del Pilar class frigates na ito. Ang Del Pilar, Alcaraz at Bonifacio. Pero lingid sa kanilang kaalaman, may nakaamba palang panganib. 350 kilometers ang layo ay naglalayag ang dalawang unidentified warships at isang submarine. Pero buti na lang ay merong alpha radar ang Del Pilar class na kayang mag 3D track ng mahigit 100 targets habang ang lumang radar nito ay medium range lang. Not good. Sa modern warfare, ang unang nakakakita ay siyang unang nakakakilos agad. Habang patuloy na tinatrack ang dalawang barko, ay bigla na lang may lumitaw ulit. Pero wala ito sa dagat. Tatlong Su-35 sa layong 250 kilometers. Hindi nagkatubili ang tatlo at bigla na lang pinakawalan ang 6 na KH-35 anti-ship missiles. Missiles incoming! Mamula-mula ang monitor screen sa bridge habang halos lumuwa naman ang mga mata na nagbabantay nito. Salamat sa E3 Sentry AWACS sa itaas na na-detect ang missile launch at binahagi ang data via Link 16. Kung wala itong dalawa ay hindi malalaman ng Del Pilar na may nilaunch na missiles ang kalaban. Sabihin na nating walang AWACS. Upon launching ng missiles ay hindi agad malalaman ng Del Pilar na may na-launch pala ng missile. Patuloy na lilipad ang KH-35 at the speed of Mach 0.85 at sa layong 40 kilometers ay mag-a-activate ito ng active radar seeker. Pero dahil din dito ay makikita na ito ng resim ng Del Pilar. 25 kilometers ang layo, kahit pa mag-dive ang KH-35 sa 5 meters mula sa surface ng dagat, ay makikita pa rin ito ng Paseo XLR para makonfirm kung ano talaga ang paparating na target dahil within range at sight na ito. Pagkatapos ay gagamitin na ang dinagdag naming Scorpius N active jammer na may multi-beam ASA para guluhin ang communications at radars ng mga missiles ng sabay-sabay para pumalya ang mga ito. Pero hindi pa tapos. Ang dalawang kalabang warships ay nag-launch ng 8 YJ-83 anti-ship cruise missiles. Ayayay! Sabihin na nating walang AWACS at pumalya ang jammer. Ang problema ay kaya ng YJ-83 na i-activate ang radar seeker nito sa layong 15 to 20 kilometers. Masyadong malapit, not good. May magagawa pa ba ang Del Pilar? Of course, meron. Layer defense. Unang layer, outer shield sa max range na 40 kilometers gamit ang VL Mika NG. Kahit pa sa layong 10 kilometers ay kaya pang asintahin ng Mika NG ang YJ-83 dahil sa bilis nitong Mach 4. Mahigit 4 times mabilis kaysa sa YJ-83. Boom! Habang nasa 10 kilometers ang YJ-83 ay ide-deploy na ngayon ang Bullfighter RF at IR decoys para makalayo pa ito sa layong 1.5 to 2 kilometers. Balikan natin ito mamaya. Ngayon, kung may makalusot man sa mid-layer sa layong 5 to 8 kilometers, ang fire control radar na ito at ang main gun na ang bahala dyan. Ang Otto Melara super rapid gun na may dark guided ammo. Kahit mag-dive pa ang missile up to 2 meters ay wala itong kawala. If for some reason may nakalusot sa 2 kilometer range, here comes the inner layer shield, ang Doc Dennis Seawiz na may atom airburst rounds na may lethal tungsten fragments na nakadesenyo talaga
laban sa mga sea-skimming undership missiles with max range of 4 kilometers. Kasama rin sa last defense ang Bullfighter RF and IR decoys na nilagak kanina. Ang seeker ng YJ-83 ay maaakit ngayon papunta sa parang ulap o shaft clouds. Malilito ang seeker at babagsak sa tubig ang missiles. Ngayon, it's payback time. Gamit itong Sea-Star anti-ship cruise missiles. Masasalag nila ito, pero kung nagkamali sila, tapos. Yung submarine naman na nasa ilalim ay na-detect ng Captas 2 na ito sa layong 60 kilometers. Pero sa layong 40 kilometers ay bigla na lang nagpakawala ito ng torpedoes. Lagot. Pero may kanto acoustic decoys ang Del Pilar para malito ang torpedoes ng kalaban. So ito ay safe lang. Ngayon, bilang pang rest back sa submarine, meron tayong Blue Shark torpedoes dito. Pero hindi nito abot ang submarine sa layong 50 kilometers. Pero buti na lang, meron itong Wildcat na helicopter para maihatid ng personal ang Blue Shark torpedoes sa kalabang submarine. Kung may UAV naman ang kalaban, ay titirahin natin gamit itong Mistral 3 missiles na may range na 8 kilometers. Kapag may mga suicide drones naman, ay gagamitin natin ang Aselsan Smash dahil meron itong 5.1 kilometer range. Malayo pa lang ay ubus na ang kalaban. Astig, di ba? Dahil sa upgrade ay napaka well protected na ang BRP Del Pilar at hindi na ito sitting duck. Pero mahal ang upgraded na Del Pilar class. Kasali na ang bagong engine, genset at Hanwha Baseline 4 CMS ay tinatayang aabot sa humigit kumulang 15.5 billion pesos ang magagastos kumpara sa 14 billion na brand new combat ready Miguel Malvar. Pero ang loaded na Del Pilar ay operational na in 1.5 years, samantalang 4 years pa ang brand new Malvar. Pero ang Del Pilar ay meron na lang 15 years na lifespan kumpara sa brand new na Malvar na 30 to 35 years, depende sa maintenance, pwedeng 50 years. Bakit mas mahal? Well, considering na ito ay Cold War era warship, masyadong maraming dapat ayusin sa barko para magkasya ang mga bagong gamit. Wala ring discounts na makukuha, hindi gaya ng mga bulk orders. Pwede rin namang ilipat ang mga assets sa mas bagong unit kapag hindi na kaya ng hull ng Del Pilar. Literally, magbabayad tayo sa oras na operational na agad ang frigate within 1.5 years instead of waiting for 4 years. Time is ticking. So, what do you think? Alin ang mas dapat piliin? Ilagay ang inyong mga sagot sa comment section.